Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. Eto naman, yung suspension naman po kay Kiko Barsaga, ay pag-usapan po natin. 'Di ba? Oh, tuloy natin to. Pinagtibay sa plenaryo. Wait lang. Oh. Pinagtibay sa plenaryo ng Kamara ang rekomendasyon ng House Ethics Committee na patawan ng 60-day suspension si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga na pamamagitan nito ng botong 249 affirmative, 5 negative at 11 abstention. Ilan yun? Si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga na pamamagitan nito ng botong 249 affirmative, 5 negative at 11 abstentions. Ang naturang hakbang ay kaugnay ng ethics complaint na Marami talagang pumabor na masuspindi itong si Kiko Barzaga kasi nakita na siguro nila na wala namang bilang to, 'di ba? Parang baliw lang dito, para bang nasa classroom tayo tapos may kasamahan tayong baliw. Oh. Ay kailangan lang talagang masuspindi para matuto. Ang tanong, matututo ba to? 'Di ba? Ayun yung tanong. Oh, ano sa tingin niyo mga pre? Magsisisi ba to sa kanyang mga ginawa? Na mga paninira naman talaga eh. Hindi naman talaga para sa taong bayan yung ginagawa niya, kundi pansarili lang. 249, yes, 5 no, 5 abstain. Oo nga, 5 abstain. So, maraming hindi talaga pumabor. 'Di ba? Dito sa miyaw-miyaw na to, mandadamay pa. May isang kongresista na dumaan, magbibideo yata 'yon or selfie siya. Iniwasan siya, ignore siya, pahiya. Pero para hindi siya masyadong ma-hurt, naka-smile. Tanginang yan. Oh, tuloy. laban kay Congressman Barzaga na mga dating kasama sa National Unity Party o NU. Sila lang naman magtrupa dyan, yung anak ni Marcoleta. Marcoleta. Diba? Sila na lang yung nagtutulungan. Ayan mga pre ha. Sa mga bagong pasok dito ha, kalimbangin nyo yung like dyan, mag-like na kayo dyan. At syempre, mag-subscribe na rin. Ayan. At syempre may TikTok, may Facebook tayo dyan. I-follow nyo na yung ating mga social media accounts. UP. Dahil ito sa umano'y hindi angkop na asal ni Congressman Barzaga bilang kongresista. Ayan. Hindi po talaga asal ng totoong kongresista yan. Yung bastos ka, wala kang baliw ka, para kang tatanga-tanga. Diba? Magpapakita ka ng kutsilyo. May mga lumang larawan to eh. Kahit sa labas po ng kamera. Diba? Kahit noon pa po, may nakita akong mga larawan nito na may hawak na baril ba yung kutsilyo? May hawak na mga pera, niyayabang niya. Ano ba yan? Asal ba yan ng isang kongresista? Asal ba yan ng isang totoong kongresista? Ano sa tingin nyo? Kaya, hindi lang dapat to eh, suspension eh. Diba? Dapat tanggal na to eh. Pwede dito si Barzaga magtanod kasi matapang daw ito. Kaya palaging sumasali ng rally. Kaya bagay po siya sa tanod. May tabur ako dun sa magtatanod na lang siya. Kabilang na ang pagpahayag sa social media pages nito na itinuturing ng House Ethics Committee na inciting to sedition o pag-uudyok sa publiko na mag-alsa laban sa pamahalaan. Yan naman talaga yung ginagawa niya eh. Diba, na wag na sumuporta, nanawagan pa sa kung kaninong sangay ng gobyerno na eto dapat yung gagawin natin, ganyan-ganyan. Tama po ba yun? Kakalabanin mo yung kumbaga tatanggalan mo ng kulang na lang sabihin mo, wag yung protektahan ng Pangulo. Wala siyang karapatang maging Pangulo. Diba? May tama na talaga to. Ewan ko, kay Ninyo Barzaga, tanungin natin kung may tama ba to sa utak si Kiko. Si Ninyo yung nakakaalam yan.
Gayon din ang sinasabing indecent photos o mga hindi angkop na larawang ipinopost nito sa kanyang social media account. Pero mukhang may naamoy ako eh. May naamoy ako. Kaya nagkakaganito si Kiko Barsaga. Siguro lang naman. Ano? Kasi malapit na yung 2028. Malay mo, tumakbong senador to. Tatakbong senador. Naamoy ko eh. Pati cat food kinakain. Sinong kumakain? Kinain niya yung cat food? Totoo? Sa 2028. Malay natin, di ba? Pero ang tanong dito, ito. Boboto po ba kayo sa senador na baliw? Kung halimbawa, tatakbong senador to, boboto po ba kayo sa baliw? Naku, ayoko masira yung bansa kung baliw lang po yung iboboto natin. Ayon naman kay Congressman Barzaga, tinatanggap niya ang rekomendasyon sa kanya ng House Ethics Panel at nanindigan naman itong dapat papanagutin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil umano sa mga krimen nito. Yan, nanawagan ka na panagutin ng Pangulo pero mukhang ikaw yung tinamaan. Ang galing mo, boy! Consequently, the committee finds respondent Representative Kiko Barsaga of the 4th District of Cavite guilty of disorderly behavior by violating Section 141A Rule 20 of the Rules of House of Representatives, 4C of RA 6713, or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, and by engaging conduct unbecoming of a member of the House, and recommends the imposition of the penalty of 60 days suspension from office without the 60 days suspension. benefit of salaries and allowances during the period of suspension. Okay lang. Marami ng pera si Barsaga eh. Di ba? Alam mo, yung sahod ng kongresista, hindi naman yan yung inaasahan niya eh. Wag nga akong, malinis ka? Nagtatanong lang. Hindi ka nagnanakaw, Kiko Barsaga? Hindi ka nagnanakaw? Ha? Yung pera ng taong bayan, hindi mo binubulsa? Ano sa tingin mo? Nagtatanong lang ako, ha? Wag na ako. Maniwala kayo na malinis yung tao na yan, Sus Mariusip. Mag-computer ka na lang dyan sa bahay mo. Computer games. May makukuha ka pa. Karma yan, di ba? Karma talaga, pero simula pa lang yan. Naniniwala ako dyan. Naniwala kayo, malinis yan, walang ninakaw yan, walang binulsa yan, na pera ng mga taxpayers? Ano sa tingin nyo? Nagtatanong lang po ako, pakisagot lang. Kasi, duda ako, ang dami niyang perang pinapakita online. Hawak-hawak niya. Magkano lang naman yung sahod ng kongresista? Di ba? Halos sahod lang din ng vlogger. Yung sinasahod ng mga kongresista. Diba? Mas mataas pa nga siguro yung sahod ng vlogger eh. Pero bakit yung mga vlogger hindi naman mayayaman? Yung mga kongresista na pagkaliit-liit ng sahod, ang yayaman nila. Pero nung hindi pa sila, wala pa sila sa posisyon nila, mukhang hampas lupa. Pero nung nasa posisyon na, diba? Grabe, biglang yaman. Ay, nako. With a stern warning that repetition of similar misconduct will result to a more severe disciplinary action. In addition, Mr. Speaker, the committee recommends that the respondent Barsaga be directed to remove all 24 social media posts subject of this case within 24 hours from adoption of this report in the plenary. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Too many people have died and too much money was plundered from the Filipino people for us Too many people has died. Baliktad. to stand down now. Tapos doon, pinatayan pa siya ng mic doon. Diba? Mainit ah. Pinag-iinitan mo, bobo ka. Diba? Mayos ka nga dyan. So, kayo mga pre, anong reaction nyo dito kay Kiko Barsaga? Comment down below para naman po mabasa natin yung inyong mga komento. Ayan, next topic po tayo. And bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating topic mga pre,
And kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. So may TikTok at ano po tayo dyan Facebook page. Ayan, sana po inyong supportahan. Okay, next topic.